Tayo po mga minamahal ay magpapatuloy na sa ating pakikinig ng mga buhay na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At atin na pong tinatawagan ng sunod na magbabahagi ng kanyang buhay na pasasalamat sa gabing ito. Amen, praise the Lord, ating beloved Sister Jocelyn Nabea. At Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Pang-Isus lamang. Dubling paggalang po sa ating dearly beloved Evangelist Tully Estrada Almeida, sa pag-alaala sa mga naiwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved children, sa mga preacher na naririto sa inyong mga minamahal, magandang gabi na po sa bawat isa. Pinasalamatan ko rin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito dahil talaga pong napakabuting mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Nung bago pa po magbagyo mga minamahal, nagkaroon po ng problema yung aking mahal na anak sa dako ng ibang bansa mga minamahal. At lingid po sa inyong kaalaman mga minamahal, yung aking mahal na anak ay mahigit na po siyang 3 years doon sa dako ng Dubai. At maiksing sa salita mga minamahal, TNT po siya doon. Dahil wala po siyang papel. Kaya nabuhay siya doon mga minamahal na wala po siyang papilis mga minamahal. Bali, illegal po yung pamumuhay niya doon mga minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon ay talagang mabuti mga minamahal. Ayaw niya pong umuwi dahil mas maganda raw po yung trabaho niya doon. Tapos maganda daw po yung hanap buhay doon mga minamahal. Ngunit kailangan niya pong umuwi dahil kailangan niya pong yung mag-ayos po ng kanyang papel mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal na biyayaan po siya doon na bigyan siya ng pagkakataon na makakuha po siya ng passport. Nagkaroon po ng yung pong inano ng gobyerno doon na bibigyan ng passport yung mga walang passport, yung mga nanirahan doon na walang mapapil mga minamahal. At isa po yung aking mahal na anak sa nabigyan. 1,000 daw po silang nakakuha ng passport. Dahil may passport na po siya, kailangan niya na pong mag-exit sa Dubai. Kailangan niya pong umuwi dahil yung sobra na po siya, overstay na po siya doon. Ngayon mga minamahal, sabi ng aking mahal na anak, Mama, kung kukuhaan niya ako ng visa, napakamahal ng visa. Dahil 80,000 po yung visa daw mga minamahal. Working visa doon mga minamahal. Wala po siyang ganong halaga mga minamahal. Kaya grabe ng problema siya. Sabi niya, Mama, i-back up prayer kasi ganing kwento niya po yung mga kanyang kalagayan. Bilang ina mga minamahal. Siyempre po nag-alala din po ako pero sabi ko, Mahal na Panginoon, mabuti ka. Alam ko na totoo ka kung paano ginagawa mo sa akin mga kapatiran na mga patotoo na mga imposibleng bagay. Sabi ko, tinutugon mo yung mga problema nila. Sabi ko, siguro po malapin nun sa akin, gagawin mo rin po yan. Sabi ko pong gano'n. Talaga po na ang panalangin na may pagluha mga minamahal. Tapos sa puso mo na. Galing sa puso mo yung pagsumamo sa mahal na Panginoon. Umiyak po talaga sa ating mahal na Panginoon na sabi niya, Mama, sabi po kasi ng aking mahal na anak, kung uwi ako dyan, Mama, wala akong pera. Tapos, yung suot lang niya, damit niya ang madadala niya. Ay marami po siyang gamit doon, mga minamahal. May binili na po siyang mga gamit na ipapapackage niya po sana dito. Pero hindi niya po yun madadala. Kahit ano doon, mga minamahal, wala siyang madadala. Kaya grabing problema ng aking mahal na anak. Kaya sabi niya, ipanalangin niyo po ako. Hanggang sa ipinag-pray ko po siya. Sabi ko, kung loobin ng mahal na Panginoon na makauwi ka, makakauwi ka. Dahil yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Huwag mo nang pilitin na manatili ka dyan. Sabi ko, umano lang tayo doon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung makauwi ka, ibig sabihin, kalooban ng mahal na Panginoon kasi magpi-50th anniversary na. Sabi kong gano'n sa aking mahal na anak. Tumango-tango lang siya. Kasi financial problem nga mga minamahal. Ngayon mga minamahal, nung matapos na po yun, sabi niya, binigyan na po siya ng visa mga minamahal na exit. Yung pagpagkuha na po niya ng visa na para sa exit, sabi raw po doon sa kinuhanan niya, sa agency, sabi raw,
ito exit mo, pero mag-i-in ka lang. Sabing ganun mga minamahal. Nag-exit ka, pero mag-i-in ka lang. Sabing ganun. Kaya babalik ka lang. Ngayon mga minamahal, na pag ano doon na, yung exit niya hanggang Bahrain lang mga minamahal. Lalabas siya ng Dubai hanggang Bahrain. Tapos pagdating niya ng Bahrain, ng airport ng Bahrain, sasakay ulit siya ng eroplano, pabalik ng Dubai. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Uy, so- Tumawag po siya sa akin mga minamahal, tuwang-tuwa siya mga minamahal. Tapos binilan po siya ng kanyang amo na visa, working visa mga minamahal, worth 80,000 mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At hindi lang diyan mga minamahal, nung naka-exit na po siya, ay hindi pa po siya nakakaalis, sabi niya, Mama, another na naman pong panalangin kasi po, yung pagdating sa Bahrain mga minamahal, hindi daw po binabasa yung passport. Hindi binabasa ng masin yung passport. Sabi ko, marami anyang nag-iiyakan doon ng mga Pilipina kasi yung passport nila hindi binabasa ng masin. Sabi ko, bakit daw? Sabi niya, siguro po niya sa dami ng baka hindi na niya na-record. Sabi ko, Agnes, kung paano ka pinag-ingatan ng mahal na Panginoon diyan na mahigit 3 taon na wala kang papel, sa kaunting bagay na yan, hindi ka ba nagtiwala sa mahal na Panginoon? Iba ka sa kanila. Dahil ikaw, Kristiyano ang mga mahal mo sa buhay. Sila walang nananalangin para sa kanila. Ikaw mayroon. Manampalataya ka na pag-alis mo dyan, kasama mo ang mahal na Panginoon. At makakabalik ka dyan, nakasama mo pa rin ang mahal na Panginoon. O mga minamahal, pagdating niya doon, binasa agad yung passport niya. At pag-uwi niya mga minamahal, nakapasok naman ulit siya mga minamahal ng Dubai. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon na doon pa siya hanggang ngayon mga minamahal. May 2 taon pa po siya doon na trabaho mga minamahal. Kaya hindi po talaga matawaran ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Simulat sa pulna siya ay aking matagpuan sa gawain na ito mga minamahal. Hindi mabilang ng mga pagpapala, mga himala ginawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay mga minamahal. Napakabuti ng Diyos sa aming buhay. At ito lang pong nagdaang bagyo, hindi naman po ako masyadong nag-alala dahil pag tayo po Kristiyano na talaga pong hindi po tayo dapat nag-alala pagdating sa mga bagay na yan dahil talagang nariyan talaga palagi ang pag-ingat. Maraming bisis mga minamahal na sa loob ng mahigit 30 taon na paglilingkod ko sa ating mahal na Panginoon mga minamahal. Maraming bisis kami pinag-ingatan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Paulit-ulit mga minamahal pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon sa mga malalakas na bagyo mga minamahal. Kaya hindi pa ako masyadong nag-alala mga minamahal kahit gano'n na may malakas na bagyong darating dahil alam ko na kayang pihitin ng mahal na Panginoon ang bagyo na yan na hindi tumama sa atin. Kaya pinasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon mga minamahal dahil ito lang pong daang linggo mga minamahal. Isang gabi mga minamahal, ang katabi ko po kasi yung apo ko mga minamahal, nakita ko nung hating gabi mga minamahal na akala ko mga minamahal, nasa sahig na kasi nasa lapag lang po kami tulog. Akala ko po nasa sahig na. Sa kabiglaan ko mga minamahal, bigla akong tagilid na ganyan. Yung po palang kamay ko na nadaganan ko itong mga minamahal. Pag tagilid kong ganyan mga minamahal, tatlong ribs ko mga minamahal ang tumunog dyan. Sabi ko, agad akong mga minamahal tumihaya. Tapos kinastat ko in Jesus name, hallelujah. Ganyan po yung ginawa ko. Tapos kinabukasan mga minamahal, pinakiramdaman ko kung may pilay ako. Wala naman mga minamahal. After po mga 3 araw mga minamahal, si Isabel, yung apo ko naman isa, dinala sa bahay ni Janelle. Pagdating sa bahay mga minamahal, nahiga kaming mag-apo. Ang likot-likot ng batang yan mga minamahal. Gumanyan siya mga minamahal po, umiling-iling. Tinamaan po yung pong nag-anon sa akin na sinabi ko na tumunog na 3 ribs. Doon hanggang ngayon mga minamahal, iniinda ka po talaga yung sakit. Napakabuti ng mahal na Panginoon dahil sabi ko mahal na Panginoon kung paano mo pinatunayan sa akin na yung pilay ko sa aking sa paa ko mga minamahal. Pinagaling ng mahal na Panginoon, walang humawak niyan mga minamahal na manghihilot. Wala kahit ano mga minamahal, walang gamot, walang manghihilot, walang yung tapal-tapal. Sa pamamagitan lang mga minamahal ng panalangin pag sumamo sa mahal na Panginoon. Pinagaling yan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya sabi ko, ito pa kaya mahal na Panginoon, alam ko mahal na Panginoon na hindi mo pababayaan na ang templo mo ay sira. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Konti na lang yung sakit mga minamahal. Wala na po yung maraming sakit na minsan talagang sa paghinga ko mga minamahal,
umaano po yung paghinga ko. Sumasakit po siya. Kaya pinasalamatan ko ng labis ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa mga pagpapalang material, sa mga pagpapalang pisikal, at lalo yung higit sa pagpapalang espiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan at ang kapasalamatan, tanging sa ating pinakamamahal na Pang-Islam. Praise the Lord. God bless you. Mga kapatid, sa pinagpalang buhay na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Pinoon. Amen. Praise the Lord. Tunay ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi bingi, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po na mahal na sinabi ng ating pinakamamahal na Pinoon na palagi nating unahin ang ating pinakamamahal na Pinoon at yung kanyang banal na kalooban. Amen. Praise the Lord. Sabagat ang lahat ng bagay ay kanyang idaragdag sa atin, mga kapatid. Amen. Mahirap mabuhay sa ibang bansa, mga kapatid, ng alien. Amen. Wala siyang passport, walang visa, mga kapatid. Mahirap yun. Amen. Praise the Lord. Sapagkat lumalabag tayo sa batas, mga kapatid. Sa US ngayon, mga kapatid, hallelujah, yung mga Pilipino na mahal na mga walang papilis sa dako ng US, lahat sila i-deport. Amen. Yung bagong presidente ng Amerika. Amen. Praise the Lord. Kaya mahirap ang ganun. Mabuti na lang na mahal, mayroong Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Siya'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Pinoon at nagkaroon pa siya ng magandang trabaho na legal, mga kapatid. Amen. Hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Pinoon na siya po ay mapahamak sa dakong iyon ng ibang bansa. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Yung pumamahal ay bunga lahat ng prayer, panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo'y magpatuloy pa, mga kapatid, sa ating pakikinig ng mga buhay na pasasalamat. Ating pong mapapakinggan na isa pang buhay na pasasalamat. Ating brother Louie Paragas. Amen. Praise the Lord. At maganda na po ang ating mga... First of all, I give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving to our dearest Jesus for this golden opportunity that I've given to testify. And I give double honor to our beloved Honorable Pastor Wilder Sada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And to all of you, beloved Almeda children, to all beloved saints of God, to everyone, and all the beloved webcast viewers, a blessed evening to all of us. Hallelujah. I was saved in year 1996, April 16, at Cuneta Asodome. My father was the first who was saved here through the television program. And he brought us 3 kids at Cuneta Asodome. Same overnight prayer. I thought Cuneta Asodome I will see famous basketball players, but what I saw were women with long hair, with long white dresses, and it was my very first time to see this kind of congregation because I was raised in a different fellowship. But it took almost 2 years before I came to accept this fellowship, and God has ways to call me in this congregation. He used a family problem, beloved. Without our knowledge, my beloved mother is a lesbian, and she wanted to separate with my father. So when I knew the truth, it gave me depression, and I was thinking to take my own life. But I had no one to tell my problems, even my very, very close friends. I never told them about my problem. I just cried my heart to God. And because I always noticed my father always going to church, so one day, Sunday, I decided to go with my dad. And then I also observed this church, and I remembered my wish to become a part of the choir in the other fellowship.
And I thank there is Jesus that from that time on until now, He's using me in this vineyard. Glory to as God, a- glory to Jesus. although I'm not worthy to be used by our loving God. I had this allergy. I cannot eat some certain foods, and I did not wish for that to be healed because my focus was for my family for them to be reconciled. And I thank our dearest Heavenly Father because one Christmas day I thought it was the saddest Christmas I have when I received a message that my mother had a stroke. So I went to her, the hospital, and I told my mom, why don't we try Jesus Miracle Crusade? Because we have financial problem. And I think there is Jesus, our church gave a financial aid. So I was able to bring my mother 3 times a week. And I think there is Jesus, my mother was gradually healed of her stroke. And she was changed from a lesbian to a real woman. I think there is Jesus for that trial that became a blessing in disguise, the best Christmas gift for me. I thank the Lord Jesus during my work in Singapore that late at night I woke up because it was very hot and I saw that the room was very dark and I just realized that someone has entered the house without my employers were not there. I was all alone. But our dearest Jesus woke me up and I was able to call the emergency hotline police. And soon after they heard me calling, the thief just rushed out of the house and nothing was stolen. And then when my boss heard of read the text message I sent, they told me that whenever we go for holiday, you will also go for holiday. We do not care if anything was lost in the house as long as you are safe. So I think there's Jesus that child became a blessing in disguise again. Although it was a traumatic experience for me, but it was a blessing in disguise. I thank the Lord Jesus for those years that there were no church in Singapore, that sometimes I really feel so all alone. Sometimes I feel outcast because I feel different. But our dear Heavenly Jesus just always comfort me every night. I sing Oh Holy Night to my alaga. That's her lullaby because when I left, it was nearly Christmas and I spent so many lonely Christmas abroad, but I think there is Jesus. Before I told him that, Lord, I really cannot take it anymore. I want to go home. But God has a plan, and He put in my heart to fast and then get my uniform here in the Philippines when I had a holiday. So after fasting for 2 meals, even though my work is hard, and then I wear my uniform, church anniversary, beloved. And then even though I feel like I'm a lunatic wearing that, because they told me it was a crazy thing to do, but I just obeyed what was put in my heart. And I thank God that little by little, our beloved brethren came to know that there are Jesus Miracle Seed in Singapore. And finally, church was open in Singapore. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The protection He gave when we had a vehicular accident. My father had a broken knee, and the doctor said without operation, without stainless steel, he will not be able to walk again. Or it will take about 6 months before he can walk. But I think our Lord Jesus, He did not fail us because I signed a waiver that we will not ask for operation, and God did not fail me. There were prayer warriors who went there to pray over my beloved father, and I thank God for within 2 months my dad was able to walk again. Hallelujah. On Father's Day. Hallelujah. Praise the Lord. And I also thank our dearest Jesus for all the blessings, material,
blessings. Lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon po namin. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin nating pinakamamahal na Pinoon. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Pinoon. Yan po, mahal. Ang ating napakinggang pasasalamat ng ating beloved Sister Luby Paragas. Amen. Sister pala siya, mga kapatid. Amen. Hindi brother. Amen. Praise the Lord. Bagamat yung kanyang beloved mother, amen, ay ayon sa kanyang patutuo, naging lesbian po ito, mga kapatid, at humiwalay sa kanyang tatay. Amen. Praise the Lord. At doon, yun po ang kanyang naging kaparaanan ng ating pinakamamahal na Pinoon, na hanapin niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, na nagkaroon siya ng grabing problema sa kanyang pamilya, mga kapatid, dahil sa bagay na yon. Amen. Subalit, ang ating pinakamamahal na Pinoon, siya tumutugon na mga panalangin. Siya ang naglutas ng kanyang problema. Yung kanyang beloved mama ay kanyang nadala sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Pinoon at siya'y binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Ganyan po siya maghimala, mga kapatid. Mga bagay na imposible minamahal sa tao, ito'y posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay muling magpupuri sa ating pinakamamahal na Pinoon. Tayo po ay makiisa sa mga pagpupuri sa pamagitan ng mga papuring awit handog ng ating mga beloved children's choir. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved children's choir, Salog Outreach.